bawat isa. At ako po ay naniniwala sapagkat ang mga bagay na ito ay hindi po basta-basta itatanggi. Dahil ito ay niloob ng Diyos na sa pamamagitan ng araw na ito ay muli po natin bigyan ng isang malaking karangalan ng ating Panginoon. At again, welcome and thank you. So, please, makibukas kayo muli sa akin sa pangalawang aklat ng Timoteo chapter 4, verse 1 hanggang verse 5. Okay, lahat po naman tayo ay merong tangan-tangan na Biblia. I hope na iisa po ang Biblia na dala-dala po natin. And we believe, ako po ay naniniwala, and maybe also you believe, na itong aklat ng 2 Timothy ay ito yung pinakahuli. It is the last of the Pauline or church epistles. At alam po natin na ito po ay isinulat around 65 AD. Yung mga nakaalala po dito bago ang kamatayan ng ating Panginoon. At si Paul, alam niya na siya po ay mawawala na sa senaryo. Kaya kailangan ipasa niya o he must pass the baton, yung baton of ministry. So that's why Paul kay Timothy ay ibinigay niya ang tagubilin na ito. Alam naman po natin si Timothy ay isang batang-batang minister, no? Ako po ay nagagalak sapagkat marami po tayong mga batang-batang mga minister po dito. No? While si Timothy, alam niya na marami po siyang kakaharapin na pagsubok, maaaring mga bagay kung saan ay takot o question. Kung saan ay yun din ang mga inaharap po natin sa ating kapanahunan. At yan po yung nagbibigay sa atin para magbigay po sa atin ng fear. But this epistles ni Paul kay Timothy ay magbibigay po sa atin ng encouragement. Right? So again, babasahin ko ulit ang text po natin before we pray. Sabi po dito, basahin ko naman sa lingwaheng English. Paul, an apostle of Christ. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by his appearing in his kingdom, preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, that they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander off into myths. As for you, always be sober-minded, endure suffering to the work of an evangelist, fulfill your ministry. Let's pray. Salamat po Diyos sa salita mo na aming natunayan at limos po namin ang banal na Espiritu na siya magbigay po sa amin ng kaliwanagan. Pagpalaan po ninyo ang bawat pangunawa sa bawat isa, lalo na po sa mga makikinig ng iyong salita. Maraming salamat po Diyos. Pangdalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Right. Alam po natin na maraming oportunidad na binibigay po sa atin ng Diyos to
preach the word of God. At sometimes it will arise anytime. Kaya lang, hindi po natin napapansin. Why? Because itong kadahilanan po ito ay God continually places, no? Ibinibigay po sa atin sa sitwasyon kung saan ay makakatulong po tayo sa iba. Of course, by carefully and faithfully to share the gospel, we are faithfully applying the Word of God. Kaya kahit saan tayo punta, there are times na ang mga tao, kahit hindi nila kailangan yung gospel, may mga bagay na meron po tayong na-share sa kanila. That's why, nakahanda po tayo dapat sa mga sasabihin po natin. But sometimes, ito po ay nagbibigay sa atin ng struggle. Right? Ang question doon, ano kaya ang sasabihin ko at paano ko sasabihin sa kanila? At yan po kadalasan ang nagiging hadlang. Kaya hindi po natin nagagawa na iproklama ang salita ng Diyos despite our knowledge that God will judge sin. Alam po natin na hahatulan ng Diyos ang mga tao, pero dumarating yung pagkakataon na hindi po natin masabi sa kanila. And yan po yung malaking problema po sa atin because ito yung nagbibigay po sa atin para magiging silence po tayo regarding sa mga dapat po nating sabihin. But today, Paul ay binanggit po niya dito kung paano po natin ma-overcome ang mga bagay na ito sa ating pag-aaral dito sa aklat ni Timoteo. Okay? So, Timothy, ang Diyos ay ahatulan ang mga kasalanan. Kaya nga sabi niya in verse 1, I charge you. Ibig sabihin, nakikiusap ako sa iyo na sa harapan ng Diyos na ipangaral mo ang salita ng Diyos bago man siya dumating at ang kanyang kaharian. So, sa liwanag ng mga bagay na ito, alam natin na there is a judgment coming. So, paano tayo magre-response? Right? Alam ko na tayo ay handa sa panawagan ng ating Panginoon. Pero itong pagkakataon po ito, itong passage na ito, ay magbibigay po sa atin ng kaganapan kung paano po natin ipoproklama ang Diyos. Why? Because alam ni Paul that there are person na merong pangangailangan. Alam din natin po yan. Maraming mga tao na may mga pangangailangan. They need the gospel. Right? Pangalawa, ay to defend the truth. Kaya merong tatlong obligasyon ng Kristiyano. Kaya ang ating topic is the obligation of the Christian. Pangatlo is to do our duty. Bagamat si Timoteo ang tinatutungkulan po dito, pero para sa atin po lahat. Hindi lang po para sa kanya. Kaya ang magiging trabaho po natin bilang mga Kristiyano is to rescue those needs. And pangalawa is yung to defend the truth. Ang pangatlo, of course, our duty. Ano ba ang tungkulin ng mga Kristiyano? Right? At alam natin po yan. So, una, ano ang gagawin po natin? We must proclaim the Word of God. Yun naman talaga ang
kailangan po nila para at least ma-rescue po natin yung mga nangangailangan. No, alam natin na ang tao ay maraming pangangailangan, but this time, si Timoteo, kinakausap niya directly kung ano yung mga pangangailangan po ng mga tao. That's why ang kanyang instruction, it varies accordingly doon sa mga pangangailangan ng tao during that time. Kaya, in-address po niya yung salita ng Diyos. Right? Alam natin na maraming mga Kristiyano o mga tao na hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos. At may mga Kristiyano din, those who have lost their confidence in God's Word. Kaya yun yung mga nangangailangan na dapat po nating abutin. So, according to our verse na binasa, so anong gagawin po natin? How? Paano po natin sila i-approach? Lalapitan, of course. Una is to convince them. Right? Kukumbinsihin po natin sa kanila. Paano? Paano natin sila makukumbinsin? So, sabi ni Paul kay Timothy, preach the word. Maghanda ka. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort, with all long suffering and teaching. Ito yung unang task na kung saan ang obligasyon po natin, okay, na handa po tayo na kumbinsihin ang mga tao. Kaya si Paul ay pinaalalahanan niya si Timothy doon sa verse 16 ng chapter 3. Yung chapter 3, verse 16 ng Timoteo, kung saan sinasabi po doon that all that scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Tandaan po natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos or scripture na tangan-tangan po natin, mayroong divine and authoritative character because it is God's means to rescue the needy. Alam po natin na makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya ito yung kadahilanan, ito yung pamamaraan para ma-rescue ang mga tao, those people, of course, mga kasalanan na katulad natin dati, na tayo ay pinatawad na ng Panginoon, of course. Those sinful people from the judgment to come. Sila po yung mga nangangailangan. Dahil alam po natin, ay sila po, darating ang panahon that the judgment will come to them. At alam natin po yan, that God will judge sin. Right? But God mercifully provides. Nag-provide ng Diyos. Right? Ano yung pre-provide po niya? Ang gospel, ang magandang balita, just to redeem those who believe. Right? Kaya si Paul ay nagbigay ng pinakamataas na prioridad sa ating mga Kristiyano. Ito na yung pinakamataas na priority sa buhay po natin. Right? Yung magiging rescuer. Lately, yung ng kaganapan ay naglabasan yung mga rescuer. Kahit mapanganib, talagang lumusong po sila. Pero alam natin, in our time, this is very dangerous for us. Dahil maraming nakasalalay po dito. Right? Yung i-share yung gospel, it means very dangerous in our time. Kaya kung gusto mong maka-rescue, kailangan talikuran mo yung mga bagay po yun just to go on.
Sila talagang bahala na. Basta makarescue ako, bahala na. Basta ako ay makarescue din sa mga tao, sa mga mapapahamak. Dahil naniniwala naman tayo that God, lahat ng kanyang artillery ay nakasupply po sa atin. At para sa atin, hindi po natin inaalintana yung mga bagay pong yun. So, ano yung priority po natin? Is to convince other of its truth. Right? So, ano ang gagawin po natin? Of course, sa convincing, alam naman po natin na it require the word of God. Okay? Salita ng Diyos. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, yung malaking pasensya po natin. Diba? Kasi yung trabaho po natin. Kaya si Paul, he reminds Timothy that he must be prepared. Tayo din. We must be prepared in season and out of season. So it means we are prepared to convince others with long suffering. Kasama pa yung pagtitiis. Right? So, ibig sabihin, it will reflect the moment kung saan ikaw ay naging Kristiyano din. Anong ginawa ng tao o ng Kristiyano na nag-convince sa'yo? Sa palagay mo, pagka sabi umalis na, hindi na siya nagtyaga para sa'yo, I think nagtyaga po yun. No? So, bago ka na-convince, it takes time. It takes the grace of God, the power of the Holy Spirit. Kaya yun yung kanyang inaabangan. Kaya patuloy po siya na dinadala sa iyo yung magandang balita. Right? Kaya it takes long suffering, o patience, at pag-iingat. No? Kung paano ang Diyos ay ini-exhibit niya ang kanyang pagre-redeem sa iyo. Di ba? Di ba nakita po natin kung paano naghirap ang mga taong yon? So it means, nagre-remind lang po sa atin. Lalo na sa mga tao, those who do not believe. So it means, yung salita ng Diyos must be convinced of those people, no? Na, of course, unang-una, yung mga talagang walang alam sa salita ng Panginoon o walang alam sa kaligtasan. Diba? Kaya kailangan po natin sila ay makonvince. Lalo na kung ikaw ay pinapatunayan mo yung buhay mo, ngayon, ito na ngayon ang buhay ko. Diba? Kaya isang magandang bentahe po yun na ipakita mo, ganito na buhay ko ngayon. Dati, pumapatay ako. Ngayon ako naman pinatay ako ng Panginoon. So, ibig sabihin, ay through our lives, ay napakita po natin po sa kanila, pero dapat makita din nila that they are facing the judgment of God. Diba? Malaman po nila yun. So, una na dapat gawin po natin is convince, no? Yung mga tao, maraming mga tao na ayaw maniwala, ayaw nila makonvince. Dahil sa mga nakikita nila, mga Kristiyano din, maaaring yun ang nagiging dahilan. Why you share to me? Paris lang naman tayo. Sometimes ganun po. Pero, of course, we have to convince them through the Word of God. Yun yung pinakauna. Pangalawa, is rebuke. So, how we approach those who do not obey God's word? Of course, by rebuking them. Marami ngayon kung saan ay hindi tumutupad o sumusunod sa salita ng Diyos. Okay? Alam nila ang salita ng Diyos, but they did not obey. Diba? Marami po tayo niyan. Marami po tayong alam sa mga ganyan. We have to rebuke them.
Right? Kaya sabi ko, bakit ang mga false teacher ay naglipan? Bakit walang samahan ng mga tunay na Kristiyano para untugin o sakalin itong mga taong ito? Right? Para matigil, because it matters between life and death. Di ba? Kasi kung mali yung tinuturo nila, walang kaligtasan na matatanggap ang mga tao. Kaya dapat ma-review ang mga taong ito. Those people na kung saan ay nagtuturo ng kamalian. That's why Paul tells to us in 2 Timothy, sa ating text, to respond. Paano tayo mag-response sa sitwasyon pong ito? No? Is to rebuke and having long suffering and teaching. Right? So, paano? Of course, ang rebuking involves identifying wrongdoings. Yeah? Hoy, kapatid, mali yung ginagawa mo. Tumigil ka dyan. Dahil maraming maapektuhan po dyan. Maraming matitisid sa iyo. Kapag mali ang ginagawa, kapag mali naman ang kanyang tinuturo, we have to confront them. Okay? Na mali ang kanilang ginagawa. Agaran na sabihin po nila to stop distorting the word of God. Okay? Huwag natin pababayaan na sila yung magiging sikat. Hindi katotohanan. Yung ibinigay po sa atin, yung kautusan, if your brother sin against you, rebuke him. Okay? And if he repents, forgive him. Yun lang ang madali, di ba? Ngayon, kung hindi natin nire-rebuke, ay talagang magpapatuloy po siya. Right? At siyempre, yung pag-rebuke po natin, ay alam naman po natin na mayroong pagmamahal po yun. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, bilang mga nakaapak sa katotohanan, at ito yung ating arsenal, yung proclaiming God's word, no? The truth of God. Kaya pwede po natin silang review. Okay? Kasi maraming mga tao na they are ignoring the truth, the word of God. Okay? Kaya kung hindi natin sila i-review, magpapatuloy po sila. Especially sa mga false teacher. Bakit maraming nagsusubscribe dito? Kasi maraming false teacher. As long na mayroong false teacher, maraming followers. Right? Pero kung mapigilan po natin po sila, ay titigil sila. Right? Ganun lang kadali yun. So, biglang sabihin, we must be willing to warn them na merong consequence of continuing along that wrong path. Sabihin din natin sa kanila bilang pagmamahal na merong kaganapan, merong consequences na dapat nilang itigil po yun. Kasi kung ang Diyos ay nagbigay ng pamamaraan para din tayo ay pigilin at sawayin dahil sa kanyang pagmamahal. No? Ngayon, kung hindi ka mahal ng Diyos, ay hindi ka niya sasawayin. Papatuloy ka sa iyong ginagawa. But because God loves us, ay binigyan po tayo ng warning. No? So, ganun din po tayo. Dapat ibigay din po tayo na sila po ay they are in dangers. No? Dahil sa kanilang kasalanan. Dahil sa pagmamahal po ng Diyos, binigyan po tayo ng warning. That's why, dahil sa pagmamahal din po natin sa kanila, ay ibigay po din natin yung warning. Right? So, it means God does warn. Okay? And of course, those faithful proclaimers of His word to warn others, kayo na matatapat, na nagsasabi ng katotohanan ng salita ng Diyos, you must warn others
through rebuke in order to rescue them. Bakit? Kasi there is horrible consequences kapag hindi sila magsisisi sa kasalanan ito. Right? Pangatlo, how should we approach those lost confidence in God's Word? There are Christians, there are people na nawala ang kanilang confidence sa salita ng Diyos. So, anong gagawin po natin? We must exhort them. I-exhort po natin po sila. Kaya si Paul continue telling Paul in verse 2 by commanding him to exhort with long suffering and teaching. Kaya ang tao, kailangan nila maintindihan yung mahalaga at kung ano ang nilalaman ng salita ng Diyos. Right? Paano natin sila i-exhort? Means to urge them with the counsel of God's Word. Exhort sila to back again in the Word of God para mag-gain po nila again yung strength and hope na ino-offer ng Diyos sa kanila o ng Panginoon sa kanila. Balikan mo ulit ang scripture at muli mong tignan, tunghayan yung ipinangako ng ating Panginoon na kanyang ino-offer. So, it means our exhortation should direct God's people. No? Ipakita po natin that there is an assurance and teaching na dapat nilang kailangan. Okay? Bagaman, sometimes ay medyo mahirap na po sa atin para abutin ang mga kapatiran po ito. But again, meron po tayong tungkulin para sa kanila. No? Para abutin ang mga kapatid pong ito. So, again, sinasabi po ni Paul in 2 Corinthians chapter 9, 12, verse 9, right? Si Paul, ay binigyan po siya, ay exhort po siya ng Diyos. Anong sinabi ng Panginoon sa kanya? My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Diba? Ayun yung dapat po natin sabihin din sa kanila, sa mga kapatid po natin na gusto po nating exhort. Right? So, it means, dapat po nating iproklama ang Diyos. We must preach God's Word to those who need to convince, to those who need to rebuke, and to those who need be exhorted. Right? Tandaan po natin, mga kapatid, there are situations na dapat we must be prepared to rebuke, convince, for the sick who need the truth. Yan po yung ating duty or obligasyon bilang mga mananampalataya. Pangalawang obligasyon ng Kristiyano na dapat nating iproklama ang salita ng Diyos to defend the truth. Magiging apologist tayo ngayon. No? Defend the truth. Kailangan natin ipaglaban ang katotohanan. Ipaglaban mo ang iyong pananampalataya. Why? Because people starting o maaaring matagal na nag-umpisa abandoning the sound doctrine. Maraming mga Kristiyano ngayon, those Christian na tinatalikuran na nila ngayon ang tinatawag na sound doctrine. That's why, beginning in verse 3, Paul warns Timothy, okay, na
ang dapat gawin ng Kristiyano is to proclaim God's Word. For the time will come. Hindi na sila mag-endure. And it happens, mga kapatid. Sometimes, may mga Kristiyano na rin na nagtuturo at nagsasabi na baguhin ang teaching mo. Ito yung gusto namin. Ayaw namin iyan. Ito yung gusto namin. Kailangan pababain mo na si kapatid at iba na ang kanyang itinuturo. At ito yung magiging gusto namin pakinggan. It happens. At nangyari po yan. Okay? So, nagkatotoo na marami ng mga Kristiyano ang ayaw na kasi nangangati na ang kanilang tainga. So, Paul address this problem. Ito yung magiging core problem. Okay? Na magbabaliktaran ang mga Kristiyano. At ang nangyari, they exchange the truth about God for a lie. At wala na pagkakaiba. Yung nangyari noon ay nangyari na ngayon sa atin. Kaya wala na pagkakaiba. That's why God wants us to prepare to proclaim His Word. Kaya advance na tayo ay minarningan. Dahil darating ang pagkakataon that many people will not respond faithfully. So, we must prepare for people to abandon sound doctrine. Oh my God, at sa nangyari sa atin, sa amin, lalo na po ang simbahan pong ito. Yung iba nag-decline. Pero those faithful Christian, hindi sila naging kontento sa mga bagay na natutunan nila previously at gusto pa nilang mag-increase ang kanilang matutunan. That's why, by God's providence, itong simbahan kong ito, talagang they are faithfully seeking the truth. By God's grace, doon tayo dinala. Okay? Sa mas makatotohanan. Being prepared for people to abandon what is sound, it requires our defend the truth. Kailangan natin depensahan ang katotohanan. Kasi darating ang pagkakataon kung saan people, Christian, honor, false teachers. That's why in verse 3, yung mga sinasabi po doon, instead na makinig sa katotohanan, ay ayaw nila, gusto nila yung magiging tama lang sa kanilang pandinig, to their own desires. Okay? Kung saan-saan na sila pumupunta, naghahanap na ng mga great number of false teachers, yun po yung gusto nila. Ayaw na nila yung mga totoo because mas gusto nila yung hindi na dahil ito ay nakakasakit sa kanilang tainga. At yun na yung gusto nilang pakinggan. Okay? Kaya yun, nagsisiksikan po sila dahil yun po yung maganda po para sa kanila. Okay? Kasi magiging up to themselves. Biglang sabihin, magiging masaya sa kanila sa mga bagay pong yun. Okay? Kaya hindi naman po trabaho po natin is to defend the truth, kundi sawayan din po natin those false teacher. Kasama po yun sa target po natin, sa task po natin na sawayin itong mga nagtuturo ng mali. Kasi it matters about yung buhay at kamatayan ng tao. Di ba? Kung pababayaan natin po sila, maraming mapapama, maraming maliligaw. Okay? So, anong gagawin po natin? Even those not listening, maraming mga Kristiyano din sa loob ng simbahan, they are not listening. Imagine, no?
ito na nga lang yung pagkakataon na sabay-sabay po tayong makinig ng salita ng Diyos, but still, there are things na umaagaw sa ating kaseryosohan. Okay? So it means, ayaw na makinig din. They are not listening. They are busy doing something. At dapat pag starting na ng preaching, wala nang tayuan, wala nang hawakan, wala nang anumang bagay na dapat magiging storbo sa'yo. Prepare. Kasi inuutusan po tayo na magiging handa po tayo para ka magiging prepare kung hindi ka nakikinig. Hindi ka na nga nakikinig sa bahay. At hindi ka pa makikinig po dito. So, ako na magiging handa po tayo. At yan po yung pinag-uutos. Pinag-uutos ito kay Timothy. Pero para sa ating lahat po ito. Right? Dapat ay makinig po tayo. Imagine, itong mga taong to, they will turn their ears from the truth. Ayaw nila ang katotohanan sa gitna ng mga bagay. Ayaw nila. Ayaw namin yan. Kaya pumunta ka sa mga simbahan na maraming mga tao, right? Makikita mo doon. Talagang hindi makikinig, hindi nakikinig nila kung ano yung mga entertainment na ginagawa ko nila. That's happen. At nangyayari po ngayon sa ating kapanahunan. Huh? Ibabaling na nila kanilang tenga sa mga katotohanan. That's why Paul Timothy being encouraged to preach the word in every situation. Lahat ng pagkakataon. Okay? Magiging handa po tayo, mga kapatid, dahil ito po yung ating duty. Okay? That's why Paul still commands Timothy to preach the word. Kahit sila hindi makinig. Bahala ka dyan. Kung ayaw yung makinig, still I will preach the gospel. No? Dahil meron dyan tinatawag po natin na para sa salita ng Panginoon. Kaya it's up to you kung makikinig ka o hindi. Kaya si Paul, ang kumanya kay Timothy, kahit hindi sila makinig, preach the word. Okay? Huwag kang may lagay sa bagay kung saan magkakaroon ka ng takot. Remember doon sa mga Berean, no? May mga tao din dos sa Thessalonians kung saan ayaw nilang makinig. But those people in Berean ay nakinig pa, talagang nagsaliksik pa sila ng salita ng Diyos. Talagang tinitignan at tinignan kung talagang totoo ang pinipreach ni Paul about Christ. No? Kaso ngayon wala na. Ayaw na nilang saliksikin. No? So, nagkaroon ng kaguluhan because of that mob, ay those people ay unwilling to listen. Okay? Regardless what of Paul proclamation. So, with that, ay nagpapaalala po sa atin, even though those people abandon what is sound, honor what is false, and turn their ears away from the truth, at ayaw man nilang makinig, pero obligasyon po natin, still, preach the word. Alala niyo po si Martin Luther during 1851 on April 18, no? Tinanong po siya ng isang tanong. Ikaw ba, i-recount mo ba ang iyong mga ginawang sulat at mga kamalian nito na nilalaman? Hindi naman sumagot agad si Luther. Hindi nanalangin muna. By prayer and searching for the right thing to say, ay ganito ang sagot ko niya. I am convinced by scripture and plain reason. I do not accept the authority of the books and counsel, for they have contradicted each other. My conscience is captive to the word of God. Sabi ni Brother Eddie Villanueva, the world cannot buy my conviction.
Right? Nung siya ay nangangaral pa. Pero dumating din, mabili ang kanyang conviction. Pero dito kay Martin Luther, right? Hindi siya pumayag. Although alam niya na i-execute siya, itatapon siya ng mga tao na kaharap niya, pero mas tumingin siya doon sa totoong magja-judge. Kaya, I will not recant. No? Hindi ko i-recant si Christ. Ganon katapang si Martin Luther. Sana ganon din po tayo katapang para depensa ang katotohanan. Alam ni Luther na i-excommunicate siya, itatapon po siya, pero ang inaalala niya, yung judge na sa langit, ang mas mahalaga para sa kanya. Again, sabi niya, my conscience is captive to the word of God. Ganun po katapang. So, sabi niya, here I stand. Ibig sabihin, tinitignan lang ni Luther sa kanyang sarili that there is an ultimate judge. At ito po yung nagbigay po sa kanya ng motibo o motivation to remain faithful, to proclaim God's word. Lahat po tayo, there are things, there are similar calling para sa atin. Kapag tayo po ay tinawag regarding about the truth, at alam naman po natin na nakasalalay po dito your your relationship, your career, no? Kung ipaglalaban mo ang katotohanan, mawawala lahat po yun. But, kaya mo na. No? Basta my conscience is captive to the word of God. Ganun po siya. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, defending the truth in our day ay very dangerous to our friendship, sa iyong kaibigan, maaaring mawala ang kaibigan mo, sa iyong reputation, and career. But still, we should stand. We should stand sa ating kapanahunan, knowing that one day, you will stand. Aharap ka din sa harapan po ng Diyos na siya ang magja-judge to those living and the dead. Kasama po tayo doon, living. You are the Christian. Yung mga mamamatay, mga patay. Right? Kaya dapat tayo ay manindigan. That's why, in application, ay sinulat ni Paul to this young pastor. Si Timothy is a pastor in Ephesus. No? Ang Ephesus, it is a major city of Greek and Roman culture. Kung saan itong lugar po nito ay puno ng mga maling relihiyon at filosofiya. Okay? So yung kanyang kalalagayan ay talagang medyo mahirap. Pero again, these words still apply para sa atin. Katulad kay Timothy, alam po natin, lahat po tayo, mga mananampalataya, ay nakaharap po tayo sa maraming challenges in our spiritual. So, whether you like or not, you will decide kung saan at saan ka tatangan o ididepensa mo ba ang katotohanan o iiwanan mo po siya. Kaya ito yung challenges po natin. So, we must regularly decide whether we will defend the truth. Tandaan po natin, ang pakikipaggiyera sa katapatan sa salita ng Diyos ay hindi yung makikipag-iskrimahan ka sa mga sinasabi na magagaling. Hindi yun. Kundi yung kadalasan ay yung mga ginagawa po natin. Right? Baka doon po tayo bumabagsak. Our daily work, our decision, ito yung mga bagay na nagbibigay po sa atin, na nagpapabagsak po sa atin. Yung mga magiging kaaway mo naman in terms of defending the truth, ay pwede mo naman yung iwanan eh.
Pero yung problema, yung sarili mo. Right? Our decision. Okay? Kaya, ang ating Panginoon mismo, definitely given us the challenge. No? By calling us to defend the truth. Pero tandaan po natin, ang si Paul ay hindi po siya tumigil para gawin ang task pong yan. Pero still, Paul reinforces his command by reminding us. Okay? Again, ito yung reminder para sa atin. Because of God will judge sin, we must proclaim His word to fulfill our duty. No? Ano ba yung duty po natin? Okay? By being watchful and enduring affliction, and by doing the work of an evangelist. Yun ang magiging duty po natin, mga kapatid. Being watchful. Tingnan po natin kung sino yung mga nangangailangan. Again, no, lahat ng mga oportunidad ay currently ay binigay po sa atin ng Panginoon. Lahat ng opportunity ay binibigay po sa iyo day by day. There is an opportunity to being watchful para sa mga tao na nangangailangan ng salita ng Diyos. Kaya ang command po ni Paul kay Timothy is to be watchful. Right? Ibig lang sabihin, you must be watched in all situation or to be sober. Okay? So it means Paul commands us not to lose our focus or composure, rather to be watchful. Hindi lamang po sa mga tao na nangangailangan, kundi din sa mga tao kung saan they are opposing. Okay? Kaya yung pagkakataon, lahat ng mga opportunity na binibigay po sa atin, this is that time para to fulfill of Christ's purpose. And kung hindi tayo binibigyan ng pagkakataon, hindi natin mapupulfill yung purpose ng ating Panginoon. Kaya from time to time, there is a opportunity para sa atin. Okay? Kaya again, sometimes mga tao, kahit hindi na natin lalapitan, sometimes lumalapit sa iyo o tatangin ka, di ba? Bakit ka ikaw ay masaya? Why you also be joyful? No? O paano ka nagkaroon ng pag-asa sa gitna ng mga kahirapan? Okay? And this is the opportunity. Opportunity mo na po yun to share Jesus Christ with others. Okay? You are watching for someone kung saan hindi nila alam about God's grace. Ito yung mga pagkakataon. Kaya dapat magiging watchful po tayo o baka mamaya ini-ignore po natin po sila. Baka akala po natin mga sindikato ito kaya ayaw natin lapitan o ayaw natin patuloyin sa ating mga tahanan. Di ba? Yan po yung mga iniisip po natin. Pero bilang mga evangelist, bilang mga proclaimers of Christ, yan po yung dapat tingnan po natin. Na yun na yung pagkakataon. Imagine, dinala na ng Diyos sa mismong harapan mo ang taong needs. Diba? Ang taong kung saan ay natatalo na siya o nadadaya na siya ng sinuman. Right? So, hindi lamang po yung be watchful, kundi you must be willing to endure hardship. Ito yung inaayawan ng mga Kristiyano. That's why, sabi ni Paul kay Timothy, endure affliction. Bakit nasabi po ni Paul po ito? Kasi, ito yung kanyang very challenging sa kanya dahil during the time, ay nandun po siya sa kulungan. He was bound for chain. Di ba? Nakatanikala po siya na sa prison bound po siya.
At naghihintay na lamang kung kailan siya papatayin. That's why Paul knows about affliction. Baka sabihin pa natin, ayaw ko yan. Ayaw ko yung magdusa. Ayaw kong magkaroon ng affliction by sharing God's word. Tandaan po natin, bilang mga Kristiyano, merong warning po dito. In 2 Timothy chapter 3, verse 12. That's why, kinut niya po ito. Ang sabi po doon, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. It is a guarantee. It is a promise. Hindi ito basta-basta sinabi, kundi ginagarantihan po ito, promise po ito, that you and me will suffer hardship. Nagsishare na nga tayo ng gospel, no? Tapos, ganito pa ang aabutin po natin. Of course, no? Kung nating titignan, ng mga kapatid po natin, na sila po ay talagang walang takot, going to infested place, na nandun ang mga talagang kumakate ng tao, pero hindi sila natatakot. Right? Yeah, we have to endure affliction if you want to live for Christ. Again, in verse 2, in our passage, ay binigyan po tayo ng paalala na kung saan ay ito po ay iningan ng Diyos. Okay? Ito ang magiging armas po natin. Hindi ka naman pinabayaan ng Diyos for sharing the gospel. Kung ating tatandaan in Matthew, I think 28, yung mission o yung commission na go and preach the gospel, kasama mo ang Panginoon, kasama mo po siya. So, ibig sabihin, kasama mo yung nagsabi sa'yo kung saan sagot ka sa lahat ng bagay. So, it means, dito ay mayroon po tayong encouragement na galing sa Diyos. Ito yung nagpapaalala po sa atin, na nagre-remind po sa atin that His wisdom and love ay magbibigay po sa atin ng encouragement. Right? Bilang minister or evangelist, alam po natin that ang kanyang salita ay dapat makarating sa atin. So, it means, those proclaiming His word, tandaan po natin, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at ang katotohanan na si Kristo, tandaan mo, it will invade all circumstances. No? Talagang naniniwala po tayo po doon sa pangako po ng ating Panginoon. Okay? Embrace our hearts and strengthen your will. Para lang ang trabaho ay maganap at mangyari. At yan ang dapat po natin tingnan. At the last, we must do the work of the evangelist. Again, in verse 5, sabi po ni Paul kay Timothy, you must do the work of evangelist. No? Discharge all the duty of your ministry. Okay? Maybe you may think that hindi ka evangelist. Ayaw ko nga. No. Ayaw kong maranasan yung mga naranasan po nila. Pero tandaan mo mga kapatid, when the time you will share the gospel to your friends, even sa mga kamag-anak mo, you're engaging to the work of an evangelist. Kahit nasa bahay ka, you are a busy mom, nandun ka sa loob ng bahay, you endure hardship to your son and daughters, nagtataga ka, but that time ay kinukuha mo yung pagkakataon para i-share sa kanila yung gospel. That's an evangelist. Nag-i-evangelize ka sa kanila. Bagamat ay wala ka sa aktwal, pero doing that, you are engaged in evangelism. At yan
ang plano at kadahilanan ng Diyos. At iyan, kaya tayo tinawag to make the most opportunity na meron po tayo. Lahat ng bagay, lahat ng pagkakataon, oportunidad po yan na ibinigay po sa atin ng Diyos to do the purpose and plan of God. Tandaan po natin, mga kapatid, people's souls are at stake. Nasa panganib ang kaluluwa ng mga tao. Alam natin po yan because Jesus will judge all people. Hahatulan. But God extend His mercy through you. Dahil sa inyo. Dahil sa inyong pag-share ng gospel. Being evangelist. Right? I-extend niya ang kanyang habag sa kanila. At alam po natin that this God's Word ay merong kamanghamanghang kapangyarihan to change eternity to those who believes it's true. Diba? Alam natin po yan na sa pamamagitan ng katotohanan, ng salita ng Panginoon na i-share po natin sa kanila, merong something na mababago sa kanila. Right? At yan ang dapat po natin gawin. We must proclaim this truth. No? Para mapakinggan nila yung mensahe about Christ. At of course, kung paniniwalaan po nila, at maniniwala po sila, ay purihin ng Panginoon. Hanggang po natin. Being an evangelist is more than our duty. Right? Hindi lang po duty ito, kundi ito pribileyo na magiging co-worker mo si Christ. Imagine, co-worker mo ang ating Panginoon. Kaya pribileyo po ito. Being a co-worker, no? For an eternal salvation of those who are in danger, yung patungo sa kapahamakan apart from Christ. No? Mapapahamak po sila. Kaya in application, of course, sinabi ko na kanina, maybe some of us ay hindi po natin nagagawa, pero again, we are enduring hardship, para sawayin, again, para magkaroon po tayo ng pagkakataon na masyaran din ng mga tao. That is a service. You have service in Christ. Right? Why? Because you are concerned for their spiritual welfare. Ibig sabihin, we are taking the opportunity na kung saan ay binigay ng ating Diyos to speak about Christ. Ginagawa po natin the work of an evangelist. Right? Alam po natin, ang just na Diyos, ang makatwiran na Diyos, ay hahatulan niya ang kasalanan. That's why, sa pamamagitan ni Paul, ay binibigyan ka ng mataas at banal na charge o utos o pakiusap. No? That needs a serious commitment sa bawat isa po sa atin. Okay? Sa kanyang kahabagan, kasi tinawag naman po tayo, basta ka na lang isunod, di ba? Alam naman po natin na dumaan po tayo sa lahat ng mga pag-aaral, pamamaraan, para magiging tunay na Kristiyano, magiging matibay na Kristiyano. And now, time is come, and tayo po we are motivated, and dumating na yung time to overcome at nagkaroon po tayo ng enablement to
to overcome our fears. Kailangan mawala po yan. Kaya nga nilatag na ni Paul kay Timothy ang mga bagay pong ito para mawala yung takot. Kasi yung takot po yan ay yan ang magiging dahilan para hindi natin may proklama ang salita ng Diyos. Ngayon, kung mawawala po yan, yan na yung pagkakataon to fulfill His purpose by proclaiming His word. That's why God called us to fulfill our duty to speak of Him. Para magsalita tayo para sa Panginoon. Yan ay inilalagay sa ating puso. Alam na, yung concern po natin to proclaim the truth. Mga kapatid, meron po tayong dapat tingnan. Those who need it. No? Those to defend the truth against those who deny spiritually needy. Right? Kaya another rehearsal para sa atin, sa ginawa ng Diyos sa atin, kung saan ipinadala niya ang kanyang anak na si Kristo to rescue you. Para ikaw naman ay abutin, para tayo naman ay abutin. Saan? Sa kahatulan ng Diyos na magaganap. At ito po ang magbibigay po sa atin ng maliwanag na motivasyon para ating sundin ang kanyang pinag-uutos at to speak to Him. At sana, sa biyaya ng Diyos, ay ito ang magbibigay po sa atin ng motivasyon being an instrument of salvation. Kung saan ibinigay sa iyo. Means, proclaim, preach His word to fulfill His purpose for your life. Tayo po dito. Dakilang Diyos, kami po nagpapasalamat. Minsan pa, pinaalala po ninyo, bilang mga Kristiyano, bilang mga anak mo, bilang mga mananampalataya, bilang nag-i-enjoy sa mga kaligtasan na iginawad mo po ninyo sa bawat isa. But again, Lord, sometimes nakalimutan po namin ang aming duty to rescue those needy sa mga tao, sa mga kapwa din namin Kristiyano, para abutin po sila at sabihin po sa kanila ang tunay na katotohanan regarding your word. At yung aming duty ay nakalimutan po rin namin bilang ibang evangelist, Lord. At iyan po ay nagpaalala po sa amin sa hapon pong ito. And again, Lord, we pray na kami po ay humingi po ng tawad po sa inyo. At nananalangin po kami na muli ay magkaroon po kami ng encouragement to fulfill our duty as a Christian, our obligation, Panginoon, bilang mga Christian. Kaya, again, Lord, salamat sa mga paalala. Panginoon, sa pangalan ng Jesus.